Kami ang kabataang may kwento ng pananampalataya at pagtugon. Pagmamahal at paglilingkod. Ako po si Kuya Michael. At ako si Ate Ali. At ito ang Servant ni God Podcast. Isa na namang masaya at masarap na kwentuhan ang ating pagsasaluhan ngayong episode na ito. At mas lalong pinasarap dahil dito sa mga drinks na nasa ating table, available po ito sa harap ng San Sebastian Cathedral. Puntahan at hanapin niyo lamang ang Cafe ni Baste. Mayroon kaming available na fruit drink at coffee para sa inyo. Napakagandang timing na nandito ngayon ang drinks from Cafe ni Baste. Dahil ito yung magandang discovery para sa atin, para sa inyong mga nakikinig. Dahil ang ating topic ngayong episode na ito ay about discoveries. Yan. So para simulan yung topic natin for this episode, Ate Ali, ano-ano yung mga Catholic practices ang dito mo lang na-discover sa PYM? Ayan, wait lang. Medyo na mental block sa tanong mo. Parang kailangan itong uminom muna from the Cafe ni Baste. Tingnan natin. Tingnan natin. Ito ay fruit drink ito. Feeling ko, fruit drink ito. Yung sa akin, blueberry. Mm. Ang sarap. The best. Grabe. Shout out sa kung sino man gumawa nito. So mabalik tayo sa mga Catholic practices na dito mo lang na-discover sa PYM. Kapag sinabing practices, di ba ginagawa? Oo. Ginagawa siya. Siguro ay... Hindi, pwede bang hindi practices? Yung na-discover ko lang. Pwede naman, ikaw pa yan eh. Hindi lang. Pagbigyan mo na ako. Siguro dito ko na-discover yung iba-ibang ministries na pagpasok mo ng simbahan na, ay, may ganito palang ministry. Kunwari, ministry for the youth. Eh di, ang sakop nun ay mga youth at ang mga activities ay para sa mga kabataan. Meron ding mga ministry on social services, ministry on prayer, Yes. ministry on vocation. Ang dami palang sakop ang Liturgy. ang dami palang sakop ng simbahan sa iba-ibang aspeto ng buhay. Hindi lang sa sa faith formation, hindi lang sa pananampalataya ng mga tao ang sakop ng simbahan, kundi sa iba-ibang aspeto ng buhay na may isip mo ngayon. Oo. Kasi more on life yung pinag-uusapan dito sa church. So napakadaming aspect ng buhay natin. So kaya siguro may kanya-kanyang ministry, may kanya-kanyang mission sa buhay kung saan mo nararamdaman ng iyong pagtawag ng Diyos sa iyo, kung sa buhay ng bokasyon, minsan vocation, pagtulong sa mga iba, social services. So dito ko lang din nalaman din yung mga ministries. Yon. Ako, kung may i-share ako, ayan, na Catholic practices na dito ko na lang din nasimulan nung ako yung naging part ng PYM ay uunahin ko na yung isa sa mga part ng Mass, yung consecration. Dahil, para sa kalaman na lahat, sa consecration doon, ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ni Jesus. So, yun yung pinaka-important na dapat ay ma-witness natin lahat. Tapos may nabasa din ako siguro sa internet na pag nagko-consecration, dapat hindi ka daw nagdadasal. So parang nakafocus ka lang dun sa Eucharist, sa blood and body ni Christ. So yun. About sa consecration, yung Catholic practices na natutunan ko dito, na-discover ko na kapag pala consecration, dapat pala tumigil ka sa kung ano mang ginagawa mo. Kung ikaw ay nasa loob ng Mass, may ginagawa, naglalakad. At kapag narinig mo yung bell at yung consecration, dapat tumigil ka. As a sign of respect. To give respect, yes. At kung may kakayanan ka na lumuhod ka. Yun. So, walang exception. Hanggat kaya mo lumuhod, kailangan lumuhod ka. Kasi yun na yung body and blood ni Christ. So, dapat nagbibigay tayo ng respect. Jesus na yun eh. Siya na yun. Siya na yun. No? So, napakalaking part ng yung discovery about consecration na yun. At saka sobrang lalim pa niya. Sobrang dami pang topics na matututunan regarding consecration. Saka yun ay maganda matutunan natin, ma-practice din natin ng mga listeners natin. Siguro in connection with consecration, yung na-discover ko dito sa PYM,
or sa simbahan na ang Mass is the highest form of prayer. Oh, yes. Na wala na. Ito na yun. Ito na yung pinakamataas na dapat ang isang buong misa ay ating napapagnilayan, a-attendan ng maayos, na tayo ay nasa maayos na estado kapag tayo ay umaattend ng Mass. Kasi ito nga yung highest form of prayer. Especially dahil dun nga nagaganap yung consecration. Ayun, dito ko natutunan yun. At dahil nga ang misa ang highest form of prayer, ang misa din ang dahilan kung bakit tayong lahat ay nandito sa simbahan. At kung bakit nare-reach yung mga tao, bakit may mga ministries na tumutulong, may mga formation na nagpapagrow sa ating faith. Dahil sa misa, kung walang misa, wala yun. Wala tayo dito, wala tong podcast na ito, walang mga kabataan, walang mga madre, pare, walang mga lahat, wala. So, kailangan every week may Mass o every day may Mass, pero yung Sunday obligation natin na umattend ng Mass ay dapat na gagawa natin. At yun, sana ay hindi tayo maging sobrang familiar sa Mass, kahit na everyday or weekly natin siya napapakinggan, na same din naman yung mga halos sinasabi during Mass. Pero yung kwento, yung story ay iba. Yung impact sa atin iba. Laging may iba dyan. Napakalaking part ng Mass yung participation nating mga tao sa Mass. Yeah. Siguro isa pang discovery about prayer naman to. Nakakahiya sabihin. Pero kasi hindi, quick background, para lang medyo yung pagkatao ko ay hindi masyadong mayurakan dito. Noong bata ako, yung lola ko sa tuhod. Bata ka pa naman Bata pa ako, pero nung mas bata pa ako, yung lola ko sa tuhod, every 6 p.m., nagdadasal siya ng rosary. Tapos kaming mga apo niya, lagi niya kaming tinatawag pag 6 p.m. na, tapos magdadasal kami. Tapos syempre, alam ko yung dasal ng rosary, halos sa ulo ko yun, pati yung mga yung aba po, ganan, sa ulo ko yan. Pero dito ko lang sa PYM natutunan yung prayer before meal. Alam ang aba po, alam ang mga... Oo, nung first time na sumali ako dito. Tapos syempre sa PYM, hindi tayo nagugutom sa PYM. Lagi tayong may pagkain. So noong sumali ako, merong pagkain. So kapag may food, syempre i-bless natin yung food. Tapos magdadasal. Tapos doon ko lang, may ganito palang prayer, yung before meal. Yun, natuwa naman ako, natutunan ko yun. And hanggang ngayon, pinapractice natin yun. Every time na meron tayong pagkain, we pray and we thank God sa blessing sa ating hapagkainan. At hindi lamang kapag nandito tayo or kapag magkakasama tayo, nagdadasal habang kumakain. Even kapag nasa labas tayo or mag-isa tayo, nadadala natin yung pagdadasal bago kumain, kahit sign of the cross, di ba? So, napakalaking part ng prayer before meal na yun. At saka, dahil prayer din yung napapag-usapan natin, yung dito ko din siguro discover yung different forms of prayer, na hindi lamang siya yung prayer like yung usual prayer na alam natin. No? So, yung different forms of prayer, depende sa tao. Yung parang, yung pagtahimik, yung nakafocus ka lang, wala kang sinasabi, nagdadasal ka. Kumakanta, nag-worship, nagdadasal ka. So, yung iba pa, nagsasayaw, nagdadasal ka. Actually, isang discovery ko din yan dito sa PYM na hindi lang tayo nagdadasal ng nakaluhod, tahimik. A part nga ng pagdadasal natin is yung pag-aalay ng sayaw, ng kanta, na parang doon mo madidiscover na, may ganito pala sa simbahan. Pag pumasok ka sa simbahan, hindi pala isang way lang ng pag-pray. Na meron tayong iba-ibang capability kung paano natin masisay yung prayer natin, kung paano tayo makikipag-communicate kay God. Tama. Yun. So kasi naisip ko din yung sa prayer na parang
siguro sa simula, pag kore, may mga pinag-lead ng prayer, so hindi pa sila ready, parang hindi nila, ako din naman, dumating din naman ako sa point na yun na parang hindi ko alam kung paano magdasal. So, siguro magandang way na din ito or maipasok ko na din na masabi ko or ma-share ko sa iba na mga nakikinig na parang kapag dumating kayo or na tanong nyo, na isip nyo din na parang hindi ako marunong magdasal. Pinagdadasal ako pero hindi ko alam kung paano magdasal. So, huwag kayong matakot kasi wala namang format yung pagdadasal. Wala namang mali sa pagdadasal. So, in a relationship mo at ng Diyos, nagsasalita, nagkakwentuhan lang kayo, ganyan. Pero kapag wala kayong background regarding sa prayer, napakaganda ma-practice or magamit yung acts, yung adoration, contrition, thanksgiving, and supplication. Tapos yung may isa pang dinagdag doon na parang silence acts na double S. Silence kasi tapos ka nang magsalita doon sa iyo, nagpasalamat, humingi ng tawad. Ngayon, yung sa last S na silence, panahon, yun naman ay oras para pakinggan mo yung gusto sabihin sa ng Diyos. Tapos naalala ko lang, dun sa sinabi mo na yung, meron tayong iba-ibang way of prayer. Na, oo, napapractice natin yung acts prayer. Tapos naalala ko nung one time, palabas ako ng katedral, tapos nakasalubong kita. Tapos, sabi, saan ka galing? Sabi ko, galing ako sa loob ng katedral. Nag-life update ako kay Lord. Kasi parang yung prayer ko, parang hindi ko nilalang. Pero yung prayer ko is more on, nag-ask ako ng kung ano man, or nakikipag-communicate ako kay Lord. Pero iba yung alam mo yung, iba yung feeling na nag-life update ka, Lord, ito yung nangyari sa buhay ko. Though alam mo naman na alam ni Lord yun, pero iba yung feeling kapag sinasabi mo, iba yung feeling na pinagkakwentuhan ka. So yun, naalala ko lang, that's one way of praying din para sa akin. Yun. Nag-life update ka, tapos siguro yung mga tao outside church, no? So, hindi naman natin alam kung lahat lagi ng mga nagdadasal, ganyan. Pero, we are encouraging everyone to pray. Pero wag sila ma-pressure magdasal. Kasi it takes time, slow yung process. So, lagi lang simpleng maisip mo lang magdasal, magdasal ka na din. Yung simpleng maisip mo si Lord, parang nagdasal ka na din. Yun. So, aside from prayer, ang isa pa sa mga discovery ko dito sa PYM ay yung genuflect. Yung word na genuflect. Nung narinig ko yung word na genuflect, siguro nung nag-orient ng paano mag-serve as collectors, hindi ko alam ang spelling ng genuflect. Hindi ko alam meaning nun. Sabi ko, genuflect? Hindi ko alam ang spelling ng genuflect. Yung sa music sheet. Yung G-clef. G-clef. Ganun na nasa isip ko noon. Genuflect yun. So, hanggang sa nagdire-diretso yung pagsaserve as collectors and everything sa simbahan. So, ano ba yung genuflect? In case hindi alam na mga genuflect ay yung one way ng pagpupugay or pag-respect sa Diyos sa loob ng simbahan dahil nandun yung Blessed Sacrament, yung sa tabernakulo. So, every time na dadaan sa may gitna ng altar or before mag-serve as collectors, nag-genuflect. Kahit ordinary people, kapag dadaan sa altar. Dadaan. Niluluhod yung right na kanang paa natin. Niluluhod. Right knee. Right knee. Yeah, niluluhod. Yung right knee natin bilang respect and praise sa ating Panginoon. So, that's genuflect. Isa pa, yung in connection naman dun sa genuflect. Kapag nakalabas naman yung Blessed Sacrament, ang ginagawa naman natin na way of giving respect ay dalawang tuhod naman yung nakaluhod. Yun, dito ko lang din na-discover sa PYM. So yun, kapag dadaan lang sa altar, kapag dadaan sa altar, mag-genuflect tayo, yung right knee ay iluluhod natin. Tapos kapag nakalabas yung Blessed Sacrament, dalawang tuhod yung iluluhod natin. Yun, dito ko din yun na-discover. So, yun naman ginagawa din ng mga tao. Nakikita ko din naman sila na nagbibigay ng respect every time na dadaan sa gitna. Hindi fully lumuluhod pero nagbabaw
or half luhod, mga ganon. So, magandang nakikita. Half luhod, parang ganon lang. Ayokong gawin, hindi ko pwedeng gawin dito yun ngayon. So, yun. Ikaw may ano ka pa, discovery? Sige, ikaw. Baka may maisip ako pag nagsalita. Ang isusunod kong discovery ko dito sa PYM ay yung about sa communion. So kung mapapansin nyo, lahat ng discovery na sinasabi ko ay pumapasok dun sa Mass. Kasi nga, isang patunay na tayo, yung importansya ng misa. Yun. So communion, na-discover ko din dito na bago ka pala, hindi ka pala pwedeng basta-basta mangumunyon. So, attend tayo ng Mass. So, kailangan, pag mangungumunyon ka, ikaw ay nasa state of grace. So, nasa state of grace. Minsan, paano mo malalaman pag nasa state, ako ba yung nasa state of grace? Paano ko ba nalalaman? So, siguro, kaya one way na malaman na ikaw ay nasa state of grace kapag ikaw ay nakapag-kumpisal. Siguro, malinis yung iyong sarili, nag-cleanse, so, pwede kang mangumunyon. Yun. And then, doon sa confession, doon sa communion, after mo mangumunyon, ay dapat tignan mo yung palad kung ikaw ay mangumunyon gamit ang tatanggap ng komunyon gamit ang kamay. Titignan mo yung palad mo kung may mga naiiwang mga small particles dahil yun ay dapat kainin pa din. Dapat yun ay kasama pa din dahil si Jesus pa din yun. So dapat sa communion ay maging aware tayo, hindi tayo isipin natin ng Diyos. Yeah, so dapat yung ating habang nangungumunyon sa pila ng komunyon, dapat ikaw yung naka-praying position dahil you are receiving the body of Christ. Yun. So, yun yung isa sa mga practices na ginagawa ko dun. Parang siguro, just to add, yung sa communion, hindi naman porket hindi ka na sa state of grace, ay hindi ka na-attend ng Mass. Napaka-importante ng pag-attend ng Mass. Pero hindi naman ibig sabihin na pag umattend ka ng Mass, kailangan mag-communion ka. Pero yun talaga dapat. Pero dapat nga, nasa state of grace tayo. Pero paano kapag wala tayo sa state of grace, pero sumisimba tayo? Siguro ang gawin doon ay magdasal. Diba? Magdasal na parang hindi karapat-dapat na tumanggap ng body of Christ, pero you are still praying. And in-encourage din na after, di tayo ay magkumpisal para sa susunod na misa makakapag-communion tayo at matatanggap natin yung body ni Christ. Tapos yun, ano pa? Magandang feeling din yun na kapag wala kang state of grace, tapos nagdasal ka dahil nga hindi mo matanggap ang body of Christ. Kasi feeling ko nakakatulong sa faith ng isang tao. Dahil nandun yung longing to receive the body of Christ. At pag nandun yung longing, so ikaw ay magpupursige, mag-confess, maging mabuting tao, gumawa ng mabuti, para sa susunod, patanggap mo na ang katawan ng Diyos. Yun. Tama. So isa pa, ikaw. Sige, go lang. Sige, prayer. Babalik ako sa prayer. Discovery ko din dito yung prayer dahil na aware naman ako yung sa mga dasal. Pero hindi ako, dito ko lang siguro na-practice din na kapag, yung community ng simbahan, may pupuntahang malayo. Yung magdadasal muna sila, papunta doon, pagkaalis dito, papunta doon, magdadasal ng rosary for guidance. At kapag kauwi. Yun, so napakagandang practices din yun. Parang in every thing na ginagawa natin dito sa simbahan or sa ating daily lives, parang napaka-importante ng prayer na hihingi tayo ng guidance talaga in whatever we do. Na parang hindi natin napapansin na nagagawa na natin. Simula nung sumali tayo dito sa PYM at na-immerse tayo sa ganong environment, hindi natin napapansin talaga na napapractice na natin yung mga ganong bagay. Tapos ang sarap lang sa feeling na nagagawa mo siya ng, alam mo yun, parang hindi ka napipilitan, gano'n. Parang automatic ang katawan mo na gagawin tong ganitong bagay. Oo, nabahagi na natin sa kanila yung prayer na conversation between you and God. Siguro yung prayer, magandang isama din natin yung prayer na inaalala natin yung mga mahal natin sa buhay.
buhay pa o yumao man. Lalo na doon sa mga yumao. Dahil isa sa sharing ni Kuya Louie na parang kapag wala na sila, yung ikaw ay yumao na, wala na silang kakayanan na ipagdasal ang kanilang sarili. So sila ay naglalakbay na patungo sa purgatorio na mahabang panahon. So nasa atin na. Tapos na yung mission nila dito. So nasa atin na kung pag inaalala natin sila sa ating dasal, yun yung nakakatulong sa kanilang paglalakbay sa purgatorio. So napakalaking bahagi ng buhay nating mga Katoliko ang pagdarasal. Diyan sa sinabi mo, naalala ko lang yung ginagawa natin kapag November 1 or 2, pumupunta kami sa sementeryo para ipagdasal yung mga puntod, para ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga nasa puntod na feeling namin ay hindi na puntahan ng kanilang mga mahal sa buhay. Especially yung mga lapida na makikita mo na ganitong year pa sila namatay, tapos hindi na malinis yung lapida nila. Pinagdadasal namin yung mga kaluluwa nila. Kasi dito sa PYM ko na-discover na ang ganong season ay hindi sa mga katatakutan, hindi tungkol sa mga nakakatakot na bagay, kundi bilang pag-alala sa mga namatay na ipagdasal natin sila, kailangan nila ng dasal. And dun sa ganong practice natin, dun ko na-discover at na-realize na hindi lang yung mga mahal sa buhay natin ang kailangan nating ipagdasal, kundi ang mga tao ang mga kaluluwa na nangangailangan ng dasal natin. Ayun, parang after ng activity natin na yon, parang ang sarap sa pakiramdam na feeling mo may natulungan kang kaluluwa na umakyat sa langit dahil naalala natin sila at ipinagdasal natin sila. Yun, napakahalaga na ipagdasal natin ang ating mga naisabuhay, pero ipagdasal din ang mga tao na nangangailangan ng dasal. Very well said, Ate Ali. Wow! So gusto ko din na i-share yung nakailangan din natin na sinasama natin sa pagdarasal natin, yung mga tao may mga mabibigat na pinagdadaanan, mga problema sa buhay, mga walang matirhan, may mga may sakit, ayun. So dito ko din natutunan or tayong lahat sa simbahan, sa pagiging Katoliko, yung pakikiramay sa mga tao, sa hindi lamang sa buhay natin, kundi sa buhay nga ng lahat. No? Once na nandito tayo sa simbahan, no, parang yung buhay natin, hindi para sa atin, para sa lahat. Yung naalala ko lang din sa pagdadasal sa ibang tao. Parang, hindi ko alam kung si Ate Ian ba yung nagsabi nun na pinagdadasal tayo ng mga religious person, ng mga clergy, ng mga kaparian, basta ng mga religious person, pinagdadasal nila tayo. So, dapat parang pinagdadasal din natin sila in return. Yes. Na kailangan din nila ng prayer natin. Yun, parang it doesn't mean naman na sila yung mas maraming nalalaman sa ganitong mga bagay. Kumbaga yung lagi sinasabi na dasalan tayo. Oo, ayun. Napakagandang term niyan na dito ko lang din narinig sa mga sa mga ministry. Kapag may nagsabi sa'yo na dasalan tayo mga kapatid, alam mong galing siya sa simbahan. Alam mong galing siya hindi ko alam kung exclusive lang siya sa youth ministry. Pero karamihan na naririnig ko ay mga kabataan na nagsasabi na parang, ang ganda pakinggan, dasalan tayo. Sa lahat ng mga discoveries na yon dito sa simbahan, ano yung nabago sa'yo? Ng mga discoveries na yun? Ang hirap naman. Ano bang nabago? Wait lang. Siguro yung hindi ako nahihiyang makita na nagdadasal ako. Yun, parang Defenders of faith, wow! Kasi, di ba, alam mo yun, pag nasa paligid ka ng mga hindi involved, hindi masyadong nakiki-involve sa simbahan, parang nakakahiyang or ako lang yun. Dati, ganon. Oh. Pero dun sa mga afternoon, na-immerse ako sa mga ganitong environment, parang, okay, magdadasal ako dito. Sana ma-inspire ko kayo na magdasal din kayo. Yes. Yun. Oo. Ako naman, nung lahat ng discoveries na yon, so yung life ko before, so parang nagkaroon ng bagong definition ng life.
ngayon, after those ng mga discoveries na yun, so yung parang ang ginogol na nung life ko ngayon ay parang nagkaroon ng direction kahit hindi ko nakikita minsan yung direction. So parang ang goal or yung vision ng life ay yung sundan ang buhay ng Diyos. Kasi isa din yun sa discovery ko na parang kaya nabubuhay sa mundo kasi para to follow God. Kung ano yung dinaan, kung ano yung buhay niya. Kung siya ay humble, mahabang pasensya, maraming struggles, temptations and everything, pero yung blessings and yung guidance ng Holy Father, ang guidance ay sapat. Parang sabi ay, yung sentence or yung na sapat ang grasya ko para sa iyo. Parang gano'n. Nakalimutan ko. Sayang. Ganda pa naman nun, pero ilalagay ko sa comment section. Nakikita niyo ako, hindi ko yung Michael. Wow. So, ayun, yun yung nabago sa akin, yung buhay. Feeling ko napaka-fruitful ng mga napag-usapan natin ngayon. And dahil nga fruitful, dahil meron tayong fruit drink. Fruit drink, na kanina ko pa iniinom talaga kasi enjoy ko. Itatanong ko ngayon kung ano yung one-word takeaway mo sa episode na to. Oh my God. One word takeaway sa discovery siguro ay pagtugon. Siguro pagtugon. Bakit? Bakit pagtugon? Dahil sa bawat pagtugon ay nandoon yung bagong discovery or yung bagong kwento ng buhay ko bilang isang Katoliko, bilang isang anak ng Diyos, ay sa bawat pagtugon nandun lahat. So, hindi ko naman ma-discover lahat ng discoveries na to kung walang pagtugon. Tama. Ako na to. Ikaw, ako naman, siguro pray. Wow! When pray. everything fall apart. Wow! Nagsisimula lahat sa prayer kapag masaya ka, magdasal. Kapag malungkot, magdasal. May pinagdadaanan, magdasal. Ipagdasal ang mga tao. So, pray. Siguro. Sobrang emphasize natin yung prayer. Oo. Kaya sana, yung sa lahat na pag-usapan natin na-inspire at siguro na-confuse or na-curious yung mga listeners natin about prayer, about Catholic life, ng youth. So, kaya kapag kayo na-curious, ang sagot dyan, hanapin nyo na or mag-discover din kayo kung anong gusto nyong gawin. At mag-discover na yun. Punta sa pinakamalapit na parokya. Yan! Oo. At dito sa parokya ni San Sebastian, kung gusto nyong ma-experience din ang aming kwentong servant ni God, our doors, the Parish Youth Ministry of San Sebastian, are very open for you and be part of our spiritual family. At kung meron kayong mga kwento o gustong i-share na experience of being a youth servant ni Lord, you can comment here sa comment section and inspire our fellow kabataan. And that concludes our podcast. You can stream this podcast on Spotify, Servant ni God Podcast, on YouTube, PYM San Sebastian Cathedral, and Facebook page, Parish Youth Ministry San Sebastian Cathedral, Lipa. And follow us on our social media platforms and never miss an episode. And muli, ako po si Kuya Michael. Ako si Ate Ali. At ito ang Servant ni God Podcast.